Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Got my money on my mind, I'm working to get paid. I work from home all the time, yeah you can say 24/7. I'm ready to persuade, gotta seal that deal, so I'm sending those files, no matter how big, cause giving my best is always my gift. From dress back to shoes, I'm the shopping queen. Add your card fast, living the dream. I got the whole world in the palm of my hand with the fastest speeds from my home broadband. Gotta push, gotta play, gotta smash, gotta win. Gonna conquer the world with my best. Full gear on, now where's the next quest? Every beat, every bop, every step of the way, I'm working my way to be on top. Stream the dream every day. I get the feeling every time I flex my moves, there's no delay. Now up to 10,000 Mbps. PLDT Home Fiber, still the country's fastest broadband. Now that's our home and fastest mode. Finally, I found my perfect match. The one that meets my lifestyle, my needs. Yung una. And conditions apply. Member PDIC and BancNet. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino.
Isang maganda at produktibong umaga sa inyo mga kamanggagawa. Samahan niyo po kami sa isang oras ng talakayan ng mga napapanahong balita at magagandang impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Si Team Lederes po ito at magandang umaga rin sa ating mga kamanggagawang nakikinig sa kanilang mga radyo via the AFP radio channel DWDD 1134 kHz at sa lahat ng ating mga kamanggagawa sa anumang sulok ng bansa na nanonood ng ating live stream via the AFP radio and the Department of Labor and Employment official Facebook page. And for our 30th episode, aming ipapakilala sa tulong ng DOLE Regional Office Number 1 ang isang programang tumutugon para mas itaas ang kamalayan o awareness ng ating mga kamanggagawa at namumuhunan patungkol sa iba't ibang usapin na may kinalaman sa paggawa at empleo. Siyempre kasama dyan yung mga karapatan at responsibilidad na dapat gampanin ng ating mga employers sa lugar paggawa. At yan ay pag-uusapan natin maya-maya lamang kasama si Assistant Regional Director Honorina D. Baga ng DOLE Regional Office Number 1. Kaya manatili lamang kayong nakatutok sa programa at abangan ang ating kwentuhan patungkol sa programang Labor and Employment Education Seminar o LEAS at ang implementasyon nito sa Ilocos Region. Pero bago yan, mag-good news muna tayo. Good news mula sa Talk Sergeant. DOLE, itinaas ang kalidad ng kabuhayan ng 81 miyembro ng Jensen Fishport Cooperative. 81 miyembro ng Jensen Fishport Top-Down Drivers Marketing Cooperative ang tumanggap ng Integrated Livelihood Program o DLIP mula sa Department of Labor and Employment na ginanap sa Jensen Fishport Complex, Barangay Tumbler, General Santos City, Kamakailan. Tumanggap sila ng 1,000 sako ng iodized salt, 600 piraso ng styrofoam box at 2,000 bundle ng fish cellophane para sa kanilang retail project na may kabuuang halaga na 757,000 pesos. Ang pamamahagi ng naturang pangkabuhayan ay pinangunahan ni DOLE Soxargen Regional Director Raimundo Agravante kasama si General Santos City Field Office Head Domingo Baron at sinaksihan ni na Mayor Lorely Pacquiao, City Councilor Dominador Lagare Jr. at Port Manager Engineer June Supersticioso. Ang mga miyembro ng kooperatiba ay kinabibilangan ng mga driver at self-employed na mga manggagawa. Sa kanyang mensahe, hinikayat ng RD Agravante ang mga benepisyaryo na pangalagaan ang natanggap na tulong pangkabuhayan at pinaalalahanan rin sila na iwasan nila itong magamit sa sariling pangangailangan bagkus ay gamitin ang proyekto upang kumita at palaguin ito. Nagpasalamat din si RD Agravante sa lokal na pamahalaan ng General Santos lalo't higit kay Mayor Pacquiao sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng DOLE. Ang DLIP o Kabuhayan Program ng DOLE ay isang grant assistance para sa capacity building sa kabuhayan ng mga vulnerable at marginalized na mga manggagawa alinman sa mga proyektong pangkabuhayan ng individual o grupo. Good news naman tayo mula sa Northern Mindanao. Mga manggagawa sa CDO nakakuha ng 25.3 million na sahod mula sa DOLE Tupad. Mahigit 6,500 disadvantaged at displaced na manggagawa ng Cagayan de Oro City ang nakakuha ng sahod na may kabuuang halaga na 25,381,700
mula sa programang Tulong Panghanap Buhay para sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD ng Dole Regional Office 10 na ginanap sa serye ng payout kamakailan sa lungsod. Ayon kay Cagayan de Oro City Field Office Chief Emmanuel Toledo, ang 3,619 na benepisyaryo sa ilalim ng unang distrito ng lungsod ay tumanggap ng higit 14 na milyong halaga ng sahod sa payout noong ika-5 at ika-27 ng Disyembre noong nakaraang taon sa Barangay Kauswagan Covered Court at noong ika-28 ng Disyembre naman sa Barangay Lumbia Covered Court. Bukod dito, ang 2,100 na benepisyaryo mula sa ikalawang distrito ng Cagayan de Oro City ay tumanggap ng kanilang sahod na may kabuuang halaga na 8,190,000 noong ika-19 hanggang ika-20 ng Disyembre. 496 na benepisyaryo naman ang nabayaran ng kabuuang sahod na 1,809,600 noong ika-29 ng Disyembre sa Barangay Makabalan at 256 na benepisyaryo mula sa iba't ibang church groups ng Kilusang Pagbabago, samantalang 39 mula naman sa bayan ng Makabalan ang nabayaran ng kabuuang halaga na 999,600 pesos. Ayon pa kay Toledo, ang serye ng mga payout ay ginanap sa pakikipagtulungan ng Dole sa Public Employment Service Office ng Cagayan de Oro City at iba pang opisyal ng iba't ibang barangay ng lungsod. Bawat benepisaryo ay tumanggap ng 3,900 pesos ayon sa umiiral na minimum wage sa rehiyon. Ang TUPAD ay isang community-based package of assistance na emergency employment para sa mga displaced, underemployed at seasonal na manggagawa mula sa minimum na 10 araw hanggang sa maximum na 90 days. Maraming tao, particular mula sa vulnerable sector, ang nabigyan ng oportunidad sa trabaho at tulong pinansyal sa pamamagitan ng TUPAD na isang safety net initiative ng kagawaran na nakatuon sa komunidad na magbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga taong mula sa informal na ekonomiya. Sa suporta ng emergency employment program ng Dole, ang mga lokal na pamahalaan ay nag-eempleyo ng mga manggagawa tulad ng pag-eempake ng relief supplies, naglilinis ng mga kalsada at daan ng tubig, nagtatanim at nagsasanitize ng mga kapitbahayan at iba pang gawain na iaatas ng lokal na pamahalaan. Dumako naman tayo sa good news mula sa Ilocos Region. Dole Region 1 ipinagdiwang ang kahusayan sa serbisyo sa Dayaw Dole 2022. Sa paggunita ng Department of Labor and Employment Regional Office 1 sa matagumpay at produktibong taon ng walang humpay na serbisyo publiko sa taong 2022, ipinagdiwang nito ang Dayaw Dole, ang programa para sa Awards and Incentives for Service Excellence o PRAISE na ginanap sa La Union. Ayon kay Dole Ilocos Regional Director Ezekiel Ronnie Guzman, ang Dayaw Dole ay angkop na pagpupugay sa mga lingkod bayan ng kagawaran na nagpakita ng masidhing dedikasyon, katapatan at kahusayan sa paghahatid ng serbisyo publiko sa larangan ng paggawa at empleyo sa Ilocos Region. Kinilala ang iba't ibang field offices, divisions, work units, focal persons at program managers sa kani-kanilang kahusayan sa pagganap ng kanilang tungkulin sa pagtitiyak ng maayos na pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng Dole noong 2022. Ang Dayaw Dole na acronym para sa mga salitang Ingles, the dignified, accountable, yearning and able workers ay katumbas ng salitang karangalan sa Ilocan. Iginawad ang mga parangal sa naturang pagdiriwang ni R.D. Guzman, Assistant Regional Director Honorina Dianbaga at Mediator Arbiter Attorney Amado Gasmin. Kasama din sa nasabing okasyon si dating Regional Director Guerrero Cirilo.
At isa pang good news mula sa Northern Luzon. Dole sa Ilagang Luzon, naghahanda para sa 2023 Summit na babalanse sa empleo at trabaho. Nagpulong noong unang linggo ng Enero ang mga tanggapan ng Dole Regions 1, 2 at Cordillera Autonomous Region upang ayusin ang mga detalye para sa planong Grand Employment Summit sa darating na Pebrero. Ang naturang summit ay naglalayong patuloy na maihanay ang mga bakanteng posisyon sa iba't ibang industriya para sa mga naghahanap ng trabaho mula sa mga paaralan at iba-ibang technical at vocational na institusyon. Ang unang bahagi ng pagpupulong ay tungkol sa pagtukoy ng mga dapat na dumalo mula sa sektor ng industriya, paaralan at mga partner agency at institusyon na may kinalaman sa empleo na makapagbahagi at makinabang sa mahalagang impormasyon tungkol sa empleo at trabaho. Sa kanyang pambungad na mensahe, sinabi ni Dole Cordillera Regional Director Nathaniel Lacambra na ang aktibidad ay magsisilbing huling consultation meeting upang bigyang diin ang kahalagahan nito lalo pat may mga pagkakapare-pareho ang tatlong rehiyon, gayon din ang potensyal nito bilang balangkas na maaaring tularan ng iba pang mga Dole Regional Office sa bansa. Ayon pa kay R.D. Lacambra, mahalaga ang binabalak na summit sapagkat ang pagkakatulad ng tatlong rehiyon, partikular sa kanilang mga industriya na nakatuon sa agrikultura, at ang pagiging sentro sa Hilagang Luzon ng Region 1 sa larangan ng edukasyon ay isang paraan upang matugunan ang mga kakaibang katangian nila para magamit ng mas mahusay ang mga resources ng pamahalaan. Samantala, binigyang diin ni Dole Cagayan Valley Regional Director Joel Gonzales ang kahalagahan ng kooperasyon sa pagitan ng tatlong rehiyon. Aniya, nais nilang mabalanse ang empleo at trabaho sa gitna ng mga hamon na kinakaharap nila, lalo na ang skills mismatch na naobserbahan sa tatlong rehiyon. Gagawin umano nila ito sa pamamagitan ng pagbuo ng mga oportunidad sa empleo at alisin kung hindi man bawasan ang gap sa pamamagitan ng mga trabaho at maayos na pamamahala. Nagpasalamat naman si Dole Ilocos Regional Director Ezekiel Ronnie Guzman sa pakikilahok ng Dole Region 2 at CAR at hiniling na sikaping maging matagumpay ang balaking ito. Pinangunahan ni R.D. Guzman ang pagsusuri sa kasalukuyang istruktura ng empleo at trabaho sa Hilagang Luzon, kung saan tampok ang mga maunlad na industriya na nagbibigay ng mga pagkakataon sa mga naghahanap ng trabaho. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Assistant Regional Director Honorina Dian Baga ng Dole Regional Office 1 upang ibahagi sa atin ang programang Labor and Employment Education Seminar o LEAS at magkwento na din patungkol sa implementasyon nito sa kanilang rehiyon sa Ilocos. Pagkatapos lamang yan ng ilang mga paalala. Oras natin, 23 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata.
No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. I got my money on my mind. I'm working to get paid. I work from home all the time. Yeah, you can say 24/7. I'm ready to persuade. Gotta seal that deal, so I'm sending those files, no matter how big. Cause giving my best is always my gig. From dress back to shoes, I'm the shopping queen. At your card fast, living the dream. I got the whole world in the palm of my hand with the fastest speeds from my home broadband. Gotta push, gotta play. Gotta smash, gotta win. Gonna conquer the world with my best. Full gear on, now where's the next quest? Every beat, every bop, every step of the way, I'm working my way to be on top. Stream the dream every day. I get the feeling every time I flex my moves, there's no delay. Now up to 10,000 Mbps. PLDT Home Fiber, still the country's fastest broadband. Now that's our home and fastest mode. Ang taong 2022 ay taon ng pagbangon. Taon ng pagtugon sa mga hamon ng nagdaang panahon. Maraming pagsubok ang ating pinagdaanan. Ngunit ang diwa ng pag-asa ay mananatili kailanman. Ang Department of Labor and Employment sa Region 1 ay nagpatuloy sa kanyang pangarap na tulungan ang mga manggagawang hikaos at hirap. Ang programang Tupad ang siyang naging tugon upang ang mga nawalan ng trabaho'y mabigyan ng pagkakataon. Ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o distressed workers o Tupad ay naging daan para sa pagsulong at pag-unlad na iangat ang buhay at dignidad ng mga individual at ang buong komunidad. Panahong tayo'y niyanig ng tadhana, ang Tupad ay nagbigay ng agarang pagkalinga. Kaya naman ang aming pasasalamat ay taus-puso sa mga naging katuwang namin sa serbisyo publiko. Dahil sa inyong dedikasyon, galing at husay, ang pagtupad ng Tupad ay tunay na tagumpay. Agyamang kami launay kada kayo, balbalig diya salamat sa ating pagtutulungan at pagkakaisa. Tayo ay patuloy sa pagtupad, susulong at uunlad. Maraming salamat po. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Dole sa AFP Radio. Oras natin 29 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Para masiguro ang pagpapanatili ng maayos at produktibong relasyon sa pagitan ng mga manggagawa at namumuhunan, nagbibigay ang Dole ng tinatawag na Labor and Employment Education Seminar o LEAS sa mga lugar paggawa. At para kwentuhan tayo patungkol sa programang LEAS at ibahagi din ang naging implementasyon nito sa kanilang rehiyon noong nakaraang taon, kasama natin ngayon sa programa si Assistant Regional Director Honorina Dianbaga ng Dole Regional Office No. 1. Good morning, ARD Rina. Si team po ito ng IPS at welcome po sa Dole sa AFP Radio.
Magandang umaga, kamanggagawang team at sa ating mga kamanggagawa dito sa Region 1. Naimbag nga bigat yu amin apo sa ngalan po ng ating Regional Director na si RD Ezekiel Guzman. Kami po ay nagpapasalamat para sa opportunity na mapasama sa programa na ito ng AFP Radio DWDT. Apo, it's a pleasure po palagi na makasama ang mga regional offices natin para ibahagi yung implementation ng iba't iba nating mga programa at serbisyo sa ating mga kamanggagawa at namumuno. Para sa aming unang katanungan, ARD Rina, isa po sa mga kaparaanan para masiguro at mapanatili natin yung tinatawag na industrial peace sa mga lugar pagawaan ay isinasagawa po natin yung tinatawag na Labor and Employment Education Seminar o LEAS. Pero bago po tayo dumako doon sa LEAS, ano po ba yung ibig sabihin kapag nababanggit yung salitang industrial peace, ARD Rina? Okay, team. Pag sinabi nating industrial peace, ang ibig sabihin nito ay kaayusan at kapayapaan sa ating mga industriya. Ang ibig sabihin lang nito ay wala tayong mga strikes and lockout, no? Industrial peace does not mean na there are no disputes in the company. Meron yan, pero merong industrial peace dahil ang mga workers natin do not exercise their right to collective action, nor do our employers abstain from declaring lockout because ang ating mga disputes are resolved through peaceful means like grievance machinery, conciliation, mediation, and voluntary and compulsory arbitration. So ang objective natin dito actually is to enhance workplace relations. Apo, so kahit po may mga disagreements, nasusolusyonan ito at napapanatili yung siguro yung term natin, harmonious relationship between employees and employers, no, ARD Rina? Tama yun. I-enhance natin yung ating workplace relations. Yes po. At dito naman po sa programang LEAS, paano po ba ito nakatutulong sa pagpapanatili nung tinatawag natin o nabanggit po ninyong industrial peace sa mga tanggapan at lugar pagawaan, ARD Rina? Okay, so team, ganito kasi yan, no? Ang emphasis natin sa labor education is actually, gaya ng nasabi natin, the enhancement of workplace relations. Yes. Okay, so ang objective natin dyan is mapanatili na maayos at maganda yung relationship ng employers natin at ang kanilang mga manggagawa. Because when we create a mutually beneficial atmosphere, yung mga workers natin feel that their welfare is the priority of their employer, nagiging motivated at committed silang magtrabaho. So itong motivation at commitment na ito sa pagtatrabaho would translate to a better performance and increased productivity in the workplace. Opo. Bago po siguro ma-achieve nung itong objective nung LEAS, ano po ba yung components nitong labor education natin at sa anong mga kaparaanan o mode of instruction po natin ito ipinapahatid ngayon, lalo na kumakaharap pa rin tayo sa pandemic, ARD Rina? Okay, team. Sa DOLE po, we implement our labor education and employment seminar sa pamamagitan ng tatlong components. So, meron tayong labor relations, human relations, and productivity, or yung tinatawag nating LHP na seminar. This is actually a one-day seminar at the firm level. Usually, ang ating participants dito ay mga establishmento na merong mahigit 20 na workers. Actually, ito ay deviation from the traditional na workers' rights and benefits focused na labor education. Because ang ginagawa natin dito ay nagpo-focus tayo sa pag-educate ng ating employer at employee sa batas ng samahan sa kumpanya at hindi lang sa batas ng bayan. Kasi nga ang objective natin is ma-improve yung workplace relationship, ma-promote ang alternative dispute resolution at ma-improve yung ating productivity sa kumpanya. So yun po yung ating LHP. Meron siyang tatlong module, labor relations, human relations, and then yung productivity na module. So bali tatlo yan. For the LR module, ang
hinuhubog natin dito at pinapa-emphasize is yung mindset and labor relations, yung alternative dispute resolution, at yung kaigihan ng grievance machinery at grievance handling sa loob ng kumpanya. Sa HR module naman or yung batas ng samahan na sinasabi natin, pinufuse natin yung labor relations sa human relations to nurture industrial harmony. So sa pamamagitan kasi ng pangunawa ng ating mga human needs, pag-build ng trust and confidence through communication, at pag-intindi sa Filipino values and culture, napapaigi natin o napapaganda yung relationship ni worker at ni employer. So yung pangatlong module is the productivity. Yung pangalawa namang component natin dito sa labor education natin programa is the continuing labor education seminar. Ito naman is a specialized topic ang binibigay natin dito relative to labor relations and labor standards, at usually ang mga audience natin dito ay mga establishmento na merong mas konti ng 20 ang kanilang mga workers. Ginagawa natin ito usually half day or 1 day sa mga establishmento. At yung last na component team is yung tinatawag nating labor education for graduating students. Ang objective naman nito ay i-prepare yung ating mga graduating students in entering the world of work. So yung seminar na ito will help the students become familiar with those services and employment facilitation, workers protection, and social security coverage for the employees. Opo. Mula po sa mga nabanggit ninyong mga modules, ARD, tayo po ba sa DOLE yung namimili ng discussion na ating ipapahatid through list sa ating mga kamanggagawa at mga employers po, ARD? Actually, team, ang ginagawa natin minsan is pinapapili natin si employer, no? Kasi sila naman ang nagre-request kasi minsan ng ating mga topics. Although we also encourage them na i-include itong mga topic na ito kasi mas maganda na malaman din ng kanilang mga empleyado. Yes po. At since pinag-uusapan po natin yung mga employers at employees, sino din po ba yung target nating mabigyan netong labor education at meron po ba tayong process kung paano natin ina-identify kung sino ba yung dapat bigyan ng list, especially doon sa mga establishments, ARD Rina? Okay, team. For LHP, ang ginagawa natin is we coordinate with the unions at mga ITCs at mga iba pang workers, organizations, or association sa pagkandak ng LHP. Ang target natin dito, gaya ng nasabi natin, is yung mga establishmento na merong 20 workers and above. For the class naman, ganun din po mga unions, ITCs at mga establishments with less than 20 individual workers. At for the legs, usually ito yung mga tina-target natin mga HEIs within the region. At ang focus natin dito ay mga graduating students. So, ang ginagawa natin sa pag-identify kung sinong mga nangangailangan, of course, we respond to requests. Kung may mga request ang establishment, usually sumusulat sila or they coordinate with our field offices for the schedule of the labor education seminar, and then they make the request kung anong particular topic. Also, we check also doon sa mga bagong establishmento kasi meron tayong mga report na nare-receive din minsan. So, tinitingnan din natin na ma-prioritize itong mga ito. At kadalasan din yung mga establishmento kung saan meron tayong mga SENA cases, yun din yung tinitingnan natin at yun yung ating tinutumbok para sa ating mga labor education seminar na program. Opo. Gusto ko lang i-take note, no, ARD, kasi nabanggit po ninyo na itong list ay ibinibigay din natin sa mga ating graduating students. Maganda rin na before silang graduate, before pumasok sa world of work, ika nga, is aware na sila sa kanilang mga karapatan at dapat nilang mga i-look forward no, bago pumasok sa kanilang mga trabaho. Sa inyo naman pong datos no, dyan sa Regional Office 1 ARD, gaano na karaming list yung naisagawa noong 2022 at sa bilang po na ito, ilang pong mga kamanggagawa natin dyan sa inyong rehiyon ang nakinabang na mula sa list na inyo pong isinagawa?
Okay, team, for 2022 sa pamamagitan ng pagtutulungan ng ating mga field offices na sila naman ang nagkakandak ng ating labor education seminar programs, we were able to reach out to 40,219 na participants. So out of the 40,219, ang karamihan ditong mga audience natin ay mga estudyante who participated in the labor education for graduating students. So 25,000 plus yung ating naging participants for the LEX. Sa atin naman, LHP, meron tayong 354 na companies. And then for the CLES, we were able to reach out to 1,163 companies noong 2022. So in total po, no, ulitin ko lang, ARD Rina, umabot po ng 40,219 participants yung nakinabang mula sa isinagawang list ng Dole Ilocos Region. At ang bulk po nun is 25,000 yung mga estudyante. So talagang inform ang ating mga kababayan dyan ng mga estudyante bago sila pumasok sa work is alam na nila yung mga responsibilidad na dapat gampanin din ng kanilang employers at karapatan din nila bilang manggagawa. Tama. Opo. Kaugnay po nitong list, naglunsad din po ang inyong tanggapan noong nakaraang taon ng isang pamamaraan para po mas marami pa po yung maabot ng ating labor education, especially dyan sa Ilocos Region, ARD Rina. Ano po ba yung naging inspirasyon at ano ba, may deeper objective ba sa pagsasagawa ng online labor education na tinatawag na ADALEN? At ano po ba yung meaning ng ADALEN, ARD Rina? Yes, Tim. Actually, Adalen kasi is an Ilocano term, Tim, no? It means learn in Ilocano. So, pag sinabing Adalen, mag-aaral ka, kailangan mong matuto. So, very apt, no? Very apt yung aming programa na Adalen. Although, Adalen actually means advocating for digitally accessible labor education in the new normal. So, as you can see, itong proseso namin or bago naming programa ay na-adapt natin as a response to the pandemic na hindi nga tayo makapag-conduct ng face-to-face na mga labor education seminar. So we opted to come up with a creative way of reaching out to our constituents, to our clients, and we have this ADALEN. Actually, this is inspired by the priorities and directive ng ating secretary, na si Secretary Bienvenido Ilaguesma, to strengthen labor management relations in the workplace. Maalala ko yung sinabi ni Secretary sa atin na ang DOLE daw dapat maging enabler sa mga business establishments. So we help na magkaroon ng ease of doing business. So, ang gusto natin is to create less friction between labor and management. So, we could be able to sustain industrial peace and so we could be able to create more job opportunities in the countryside. So, along that line, we also believe na sa tulong ng digital technology, mas marami tayong ma-reach out at mai-inform kasi kahit yung mga nasa malayo, no, malayong lugar, ay nakaka-access naman na kasi may social media naman na tayo ngayon at may mga internet naman na. So, mas madali tayong makapag-reach out sa ating mga kasamahan dito sa Region 1. Patunay lamang yan, ARD Rina, na sumasabay din ang DOLE sa kung ano yung emerging na technology na mas maabot pa natin yung ating mga kababayan, lalo na yung mga ating mga kamanggagawa at namumuhunan. Pero gusto ko lang din pong tanungin, ano po ba yung mga added features nitong ADALEN na maaaring asahan ng ating mga kamanggagawa at namumuhunan dyan sa inyong region, at paano din po ba sila makakasali dito sa inyong online labor education program? Okay, oo. Itong ADALEN natin, gaya nga ng nasabi ko, is magiging mas accessible kasi madali na silang matuto at makinig basta may device sila at may internet. So anywhere, kahit nasaan sila pwede. Mas informal na platform ito para to get rid of the yung serious mode ng pagpapatakbo ng isang labor education seminar. Mas komportable yung ating mga manggagawa na nakikinig habang pinag-uusapan natin ang mga issues sa labor at mga concerns sa labor.
Mas flexible din ito, team, compared doon sa ating regular na labor ed kasi dahil online, mas may liberty at flexibility na makipag-engage at makipag-interact yung ating mga participants doon sa ating mga speakers. So para sa ating mga kamanggagawa dito sa Region 1 na gusto kong makisali sa sa ADALEN namin na mga activities, online learning sessions namin, for January 2023, meron kaming weekly schedule ng ADALEN free webinar. So we hope we could be able to sustain this frequency or regularity in the coming months. Meron kaming pinopost po na registration link every week para sa mga nais mag-join. Yung mga nag-register ay binibigyan natin ng Zoom link, no? So yun po yung ating ginagawa sa ADALEN natin dito, team, sa Region 1. Opo. ARD, simula po nung ilunsad yung itong ADALEN, kung di po ako nagkakamali, parang last quarter lang po ito ng 2022. Gaano na po karami yung ating pagserbisyohan ng mga kamanggagawa at employers natin dyan sa region? At syempre po, sino din po ba yung mga partner agencies natin na katuwang natin dito sa pagsasagawa ng ADALEN, ARD? Tama ka, team. Last quarter lang ng 2022 namin nilunsad itong aming ADALEN na serbisyo. At this was launched October 28 in time for the Global Media and Information Literacy Week. Since then, nakapag-conduct na kami ng 6 na episode attended by 530 online participants. So, yung mga naging topics namin for the ADALEN was more on GLS, General Labor Standards, Occupational Safety and Health, 13-month pay, yung issue ng 13-month pay. Na-discuss din natin yung aming wage order, RBU 1-21. Pinakita rin natin last December yung compliance rate natin sa General Labor Standards for our employers. And then, etong January, sabi nga natin kanina, ang ating focus or ating concept ngayon is to promote yung programa po ng ating mga member RCC agencies, yung ating Regional Coordinating Council. So, nung January 6, ang naging speaker natin ay ang mga taga-ECC, Employees Compensation Commission, to discuss their programs and services, and then kasama din natin yung Occupational Safety and Health Center Regional Extension Unit. Nag-discuss din sila ng kanilang programs and services. And then last week, nag-discuss din po ang ating RTWPB1 at ang ating PRC1. So for the rest of January, the other members po ng RCC will also be discussing the respective programs and services. So, and all in all, 530 participants po sa 6 na episode ang nagawa na natin for January at nung last quarter ng 2022. Apo. So, yung mga naging katuwang po pala natin sa mga unang episodes ng ADALEN is yung mga attached agencies natin. At mga katuwang na rin po natin, no? Kasi sila yung mga implementing agencies na may iba't ibang programa para sa ating mga kamanggagawa at employer. At ARD, kung may mga katanungan naman po hinggil sa mga programa o serbisyong hatid ng DOLE Regional Office 1 o kung nais po nilang mag-join sa ADALEN, saan po maaaring makipag-ugnayan ang ating mga kamanggagawa at employer? Yes, team. Sa ating pang mga kamanggagawa for Region 1, you could reach Dole RO1 through any of our social media accounts. No? Meron kaming Facebook page, facebook.com.doleregion1. You could also reach out to our official email address, ro1@dole.gov.ph. Pwede nyo kaming tawagan sa aming landline, 072-607-9981. Or pwede po kayong bumisita sa aming pong mga field offices. May 6 kaming field offices sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union. May 3 tayong field offices sa Pangasinan, Western Pangasinan Field Office, Central Pangasinan Field Office, at Eastern Pangasinan Field Office. Or
kung gusto niyo rin po, pwede kayong dumiretso dito sa regional office dito sa City of San Fernando. We will be willing to accommodate you at tulungan po kayo sa inyong kung ano man yung concern nyo for the department. Apo, ARD Rina, ibinibigay ko na po sa inyo yung pagkakataon na magbigay ng mensahe sa ating mga kamanggagawa at employers dyan sa Region 1. At syempre, imbitahan na rin sila na makibahagi sa inyong adalen. Sige, go ahead po, ARD Rina. Yes, salamat team. Guided po by the directives ng ating secretary na si Secretary Bienvenido Laguesma and the need to strengthen labor management relations. Kami po dito sa Dole RO1 ay patuloy na magpapatupad ng aming labor education and employment services or LEAS sa ating mga kumpanya at sa kanilang mga manggagawa dito sa Region 1. This is a proactive approach to strengthen and enhance the relationship. So we will also be enforcing or reinforcing this labor education program through the continuation of our Adalen na online platform para po mas malawak yung maabot ng ating programa. So sa lahat po ng interesado, gaya ng nasabi ko kanina, you could reach to us through our Facebook page po sa Dole Region 1. So sa ngalan ng aming Dole Regional Director, kamanggagawang team at sa lahat po ng bumubuo ng Dole RO1 family, kami po ay nagpapasalamat muli sa AFP para sa opportunity po na ito na maipaabot yung aming programa sa Labor Education and Employment Seminar. Apo, hindi na namin po kayo patatagalin, ARD Rina. At muli, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng inyong oras dito sa Dole sa AFP Radio. Regards na rin po kay RD Ezekiel. At syempre, shout out sa ating Labor Information Officer, Sir Jack Marbella, na naging katuwang natin para maging posible itong ating panayam po sa inyo dyan sa Dole Regional Office 1. Again, more power po sa inyo, ARD Rina, at regards po sa bumubuo ng Dole Regional Office number 1. Stay safe, ARD Rina. Thank you, team. Maraming salamat din. At narinig niyo po ang tinig ni Dole Assistant Regional Director, Honorina Dian Baga, ng Dole Regional Office number 1, Ilocos Region. Para po sa mga kamanggagawa nating nakatutok mula sa Region 1, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa mga serbisyo at programa ng Dole dyan sa inyong rehiyon, maaari nyo pong sadyain ang Dole Ilocos Regional Office sa RSRK Building, Diversion Road, Barangay Biday, City of San Fernando, La Union. Maaari nyo din pong bisitahin ang iba't ibang field office ng Dole Region 1 katulad ng nabanggit kanina ni ARD Rina. Meron po tayo sa La Union, Eastern Pangasinan, Western Pangasinan, Central Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. At syempre, maaari nyo din pong bisitahin ang Dole Region 1 Facebook page para updated kayo sa latest programs and services ng ating Ilocos Regional Office, lalong-lalo na yung sa ating Adalen, online labor education program ng Dole Regional Office. Para naman po sa ibang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang Dole Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. At maaari din po kayong tumawag sa aming Dole Mobile Hotline number 0961-595-8439. Lunes yan hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349 at dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin niyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Siyempre, mga kamanggagawa, i-like niyo na rin ang ating FB page at mag-subscribe sa aming YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa ngalan ng aking katandem na si Ms. Carla San Diego Malabanan at syempre sa mga kasamahan ko sa Dole Information and Publication Service at sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Team Laderas. Tutok lamang po kayo sa susunod na Martes
dito pa rin sa Armed Forces Radio DWDD 1134 kHz at Dole Official Facebook page para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng Dole para sa manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa Dole sa AFP Radio. Oras natin 55 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kababayan kong handang tumulong ngayon, bukas at habang panahon. Tayo'y magkaisa sa diwa at gawa, laging isa-isip itong ating bansa. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.